Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang sigalot ng Pilipinas at China doon sa pinaglalabanan ng mga rock, shoals, islets dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Okay, itong si former Senator Juan Ponce Enrile, ngayon Presidential Legal Advisor na ng Pangulo, meron siyang klaro na stand noon. Ayaw niya ng init sa ulo. Gusto niya diplomasya, nag-uusap. Yan ang kanya noon. Ngayon, bakit tahimik siya? Okay, iparinig ko sa inyo. Pinadala sa akin ng isa kong subscriber, salamat Meli. Pinadala niya ako ng isang vlog na yung mga pahayag ni former Senator Enrile, panahon pa ni PRR dito. Pinupuri niya si Tatay Digong . Pakinggan natin then mamaya magbigay ako ng reaksyon. Maaari ninyong payagan na imungkahi ko ito. Kaya kung aasa tayo sa tulong ng Amerika, lalo na ngayon, magulo sila sa Amerika at marami silang problema na ganoon din umaalma ang Russia, palagay ko kahit napupunta tayo sa UN, mag-iisa ng resolusyon ang UN, aasahan ng UN na magpapairal nun Amerika din o yung may mga kakayahan. At palagay ko sa panahon na ito walang bansa na pwedeng makaya ang China. Kaya tama yung posture ninyo na kausapin ang China dito sa bagay na ito. Huwag gagamitin ng emosyon at init ng ulo. Okay? Mahaba ito. Kaya lang, hanggang doon lang tayo, no? Yung sinasabi niya, nanarinig natin, kay PRRD niya sinasabi. I don't know kung anong gathering noon. Kaya lang, very clear ang stand niya. Tama ang ginagawa niyo, mahal na Pangulo. Sabi niya kay PRRD. Mag-usap-usap lang, huwag daanin sa init ng ulo kasi nga huwag tayong umasa sa Amerika. So, ano ngayon? Itong administrasyon na pinaglilingkuran niya, umaasa sa Amerika. Bakit? Tahimik siya. Sinabihan na pa niya ang Pangulong Marcos Jr. tungkol sa stand niya noon o bumalimbing na rin? Yan ang hindi natin alam. So, napakalaking problema po ang Amerika ngayon. Tignan nyo ang nangyayari sa kanila. Talagang parang Pilipinas din . Dito, grabe ang sa politika, Marcos Duterte, nagbabangayan. Sa Amerika, ganyan din. Biden, Trump. Ako, ang ginagawa ko, yung mga kaibigan kong nasa US, hinakausap ko through, alam nyo na, social media, message, gano'n. Kanina, may ako, kausap through social media. Sabi ko, ano ka? Trump o ano? Trump o Biden? Ang sagot niya, ay, Trump ako. Mas maganda ang ekonomiya ng US. Panahon ni Trump. Ngayon, wala na. Humina ang aming ekonomiya, nagmahal ang mga bilihin, naging magulo ang buhay namin panahon ni Biden, sabi niya. Karamba, mga 2 days ago,
Kamag-anak din naman namin ito. Usap-usap. Nako, yung kanyang pahayag, talagang makatrump siya. Sa aking pagtatanong-tanong, siguro mga more than 10 na natanong ko, ano? Karamihan, Trump sila. Isa lang ang Biden. Kasi sabi yung maka-Biden, dahil senior citizen na Biden kami. Kasi magandang benepisyo ng mga seniors sa Amerika, sabi nila, panahon ni Biden, pag si Trump ang maging presidente, babawasan na naman ang benefits ng mga senior. So, yun lang. Kung 10 yung natanong ko, isa lang, 1 out of 10 ang maka-Biden, yung 9 out of 10 maka-Trump. Kasi, lalo na itong nangyari, yung presidential debate, last week pa yun, ilang araw na ba? Nako, deeply divided ang American public ngayon pagdating sa kanilang politika. Yung marami silang problema, borders. Nako, thousands yung mga illegal immigrants na pumapasok sa border ng Mexico. Basta, ang daming problema ng Amerika Yung problema nila sa Ukraine. Hanggang ngayon, di matapos-tapos. Problema sa Middle East. Tapos dito, problema pa sa Taiwan, South China Sea. Ganon sila, parang world police. Pinapakialaman ang lahat. Gusto nilang pakialaman. Hindi sila, depende kasi sa, foreign policy ng Pangulo. Yung nakausap ko sa social media kanina, dahil mahina si Biden. Matanda na, parang sinasamantala yung kahinaan ni Biden. Kaya ang daming nagsasamantala. Very clear yung sinabi niya, ang nagsasamantala yung mga oligarchs. Yung mga, kasi kaya daw natalo si Trump nung last election nila kasi minanipulate ng mga oligarchs. So, sabi niya, parang Pilipinas din. Kasi si Digong, sabi niya, kinalaban niya ang mga oligarchs. Ganon din si Trump. Hindi magsilbi ang mga oligarchs sa kanya. Kaya ito ngayon, pinagkaisahan siya ng mga oligarchs. Kaya natalo si Trump last election. Kaya lang, kaunti lang yung lamang. So, again, balik tayo kay Enrile. Nasaan na yung ganong pronouncement niya? Ang gandang pakinggan Tapos ngayon, tahimik, hindi man lang nagsasalita. Although Presidential Legal Council siya, sana naman makialam. Isa siya sa mga panahon ni President Marcos, siya yung Minister of National Defense. Panahon ni President Marcos Sr., wala kang makita na hint of yung pagiging tuta. Kaya nga dahil hindi siya naging tuta ng Amerikano, hindi siya sumusunod sa kagustuhan ng mga Amerikano, nagalit ang CIA na it's a common knowledge na ang nagpatalsik sa mga Marcos, kay Marcos Sr. noong 1986, mga Amerikano. Kaya takot na takot ang US nung election ng May 2022, takot na takot sila na manalo ang isang Marcos Jr. Kaya ang manok ng US nung nakarang eleksyon, Lenny, halagang sinuporta nila Lenny. At ang manok ng China, opinion ko lang ito ang manok ng China, yung Uniteam, Marcos Duterte. So, nanalo ang manok ng China, hoping na ang Marcos administration, tuparin niya yung
Kasi yung foreign policy ng candidate BBM noon, napakaklaro na I will pursue an independent foreign policy, friends to all, enemy to no one. Pagdating sa problema sa South China Sea, bilateral talks lang ang aking ipurso. Walang pakialam ang mga foreign countries, lalo ng superpower, dahil delikado ang Pilipinas. Pag magpaipit tayo sa labanan ng mga superpower, ganun ang mga sinasabi niya. Ngayon, balintong. So, balik tayo kay Enrile, no? Bumalintong ang Pangulo, bumalintong na rin ang Enrile. Ganun na siguro ang nangyari. So, wala talaga ang iniisip nila, I don't know, yung political ambition nila, o I don't know kung anong yung sinasabi nila na Marcos Gold. Hindi ko alam kung anong katotohanan. Basta ang katotohanan ngayon, nalalagay na tayo sa peligro dahil sa init ng tension between Philippines and China dyan sa pinag-aagawan ng mga bato, mga isla, mga tubig na ang mamatay ng dahil sa handa ng makipaggera ang Pilipinas. Umaasa palagi sa US. Yes, tutulungan tayo ng US. No question about that. Anong klaseng tulong? Kagaya ng pagtulong nila sa Ukraine. So, handa na ba tayo na next Ukraine dito sa Asia? Taong bayan na ang sasagot niyan.